Si Bernardo Carpio ay isang maalamat na tauhan sa mitolohiyang Pilipino na sinasabing siya ang sanhi ng mga lindol. Gayunpaman, dahil karamihan sa panitikang bayan ng mga Pilipino, maraming bersyon ang kwentong ito. Sinasabi sa ilang bersyon na si Bernardo Carpio ay isang higante na nag-iiwan ng malalaking yapak na sinasabing iniwan niya sa mga bundok ng Montalban. Sabi naman ng iba na siya ay kasing laki lamang ng isang ordinaryong tao, ngunit may lakas na katulad ni Hercules. Ang pangunahing anyo ng alamat ay si Bernardo Carpio, isang nilalang na may angking lakas na nakakulong sa pagitan ng dalawang malalaking bato sa bundok ng Rodriguez Rizal. Sa ilang bersyon na pinigilan niya ang mga bundok na magbanggaan, at sa ibang bersyon naman ay nakakulong siya at sinubukang makawala. Kapag gumalaw si Bernardo Carpio, may gumaganap na lindol. Ayon sa isang bersyon ng kwento, si Bernardo Carpio ay isang binata na lumaki sa San Mateo, Rizal at bahagi ng isang paghihimagsik laban sa mga Espanyol na natakot sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Umupa ang mga Espanyol ng isang lokal na engkantado at nagsabuatan upang bitagin siya sa pamamagitan ng supernatural na pamamaraan. At nahulog ang binata sa bitag. Ginamit ng engkantado ang kanyang agimat at si Bernardo Carpio ay naipit sa pagitan ng dalawang malaking bato. Sabi sa alamat na hindi siya namatay, ngunit naipit sa pagitan ng dalawang bato at hindi makatakas dahil sa kapangyarihan ng anting-anting ay kasing lakas ng kanyang sariling lakas. Nang dumating ang mga kasama ni Carpio sa yungib upang iligtas siya, hinarang sila ng sunod-sunod na pagguho ng yungib na ikinimatay ng ilan sa mga kalalakihan. Di nagtagal, naisip ng mga tao na tuwing may lindol, ito ang bunga ng pagsisikap ni Bernardo Carpio na palayain ang sarili mula sa bundok. Si Bernardo Carpio ay napakita ng pambihirang lakas kahit bata pa lamang. Dahil dito, iminungkahi ng pare na nagbinyag sa kanyang mga magulang na pangalanan siya ayon sa bayaning Espanyol na si Bernardo del Carpio. Naging hudyat ito ng maalamat na buhay na pamumunuan ni Carpio. Bilang simbolo ng kalayaan, natagpuan at nadokumento ni Damiana Eugenio ang isang koleksyon ng mga kwento noong 1940 na nagdedetalye sa alamat ni Bernardo Carpio. Particular na sinasabi nito na si Bernardo Carpio ay tinuring na tagapagligtas ng mga Pilipino laban sa pananakop at pang-aapi ng bansa. Si Bernardo Carpio, isang figura na nakaukit sa mitolohiyang Pilipino, ay higit pa sa isang maalamat na paliwanag sa mga lindol. Siya ay isang makapangyarihang simbolo ng diwa ng Pilipino. Ang lakas nito, ang pakikibaka nito para sa kalayaan at ang patuloy nitong pag-asa. Ang mismong pagkabilanggo niya sa pagitan ng napakalalaking bato, isang pisikal na representasyon ng pang-aapi ay sumasalamin sa makasaysayang pagsupil sa mga Pilipino. Ang kanyang walang humpay na pagkikibaka para makawala ay umaalingaw sa pagkibaka ng bansa para sa kalayaan mula sa kolonyal na kahirapan, mula sa Espanya hanggang sa Estados Unidos hanggang sa Japan, at maging sa metaporikal na paraan mula sa mga tanikala na kahirapan. Ang paglalakbay ni Jose Rizal at ang paggamit ng mga yungib ng Montalban bilang isang lugar ng pagpupulong ng katipunan ni Andres Bonifacio ay nagpapatibay sa papel ni Bernardo Carpio bilang isang pambansang simbolo. Si Bernardo Carpio ay hindi lamang isang maalamat na higante. Siya ay isang buhay na metapora, isang makapangyarihang patotoo sa di matinag na diwa ng mga Pilipino. Ang kanyang walang pag-alinlangang pag-asa para sa kalayaan at ang kanyang patuloy na pagkikibaka laban sa mga aapi na lahat ng anyo. Ang kanyang kwento ay patuloy na umaalingaw dahil ito ay sumasalamin sa patuloy na paghahanap para sa kalayaan. Ang dokumentasyon ni Damian Eugenio sa simbolismo ng kalayaan ng alamat ay nagbibigay diin sa patuloy nitong kaugnayan sa iba't ibang henerasyon at makasaysayang konteksto. Ang mga
nagbabagong interpretasyon ng alamat mula sa paglaban-laban ng mga dayuhang kapangyarihan hanggang sa pakikibaka laban sa kahirapan ay sumasalamin sa nagbabagong sosyo-politikal na tanawin ng Pilipinas.